At eto masaklap dyan. No? Eto ang masaklap dyan mga bossing. Ano Mark? No? Sabi dito ng witness, ang OBP o ang secret funds ay nirequest na kahit wala pang Sadali, natatawa ako eh. Natatawa din ako dyan sa comment section niya. Sabi dito mga kababayan, yung pondo, no, ng secret funds o confidential funds or intelligence fund, ni-request kahit wala pang kahit anong plano. Paano yun mga bossing? Diba? Paano yun mga kababayan? Ikaw, hihingi ka, tapos meron kang numero na ibinigay, 125 ang kailangan namin. Saan mo kinuha yung 125 na numero na yan? Para maibigay namin yung pondo na iyan. Di po ba? Walang plano, walang kahit ano, pero may naging pondo, may humingi ng pondo. Paano? Ang tanong, paano nila ginastify? Paano nila ipinaliwanag na kailangan nila yon? Basahin ho natin mga bossing. Ayan sabi ng witness mismo, Agosto 26, witness on BP Sara's secret funds request made before plans, bago yung mga plano. So sa madaling salita, wala pang proyekto pero humihingi na sila ng pera. Manila, Philippines, the Office of the Vice President, OBP, requested 250 million in confidential funds before it had even prepared a plan on how to spend it. A witness testified before the Senate Impeachment Court yesterday. Tayo po mga kababayan, bago po natin masabi o maisa katuparan yung mga gusto nating mangyari, kukumputin mo yan eh. Diba? Kukumputin mo yan. Ito, ganito, para, like example, magtatayo ka ng bahay. Ganito kadaming pako ang kinakailangan ko at ganito yung pako kung 1 kilo nung mga pakong di uno, ganito magagastos ko. Kailangan natin mga 2x2 na mga kahoy, ganito, ganyan. Ngayon, may plano ka na, isasubmit mo ngayon, ito yung plano at ito yung komputasyon ng lahat ng iyan. Ito wala. Kahit ano. Paano ka bibigyan ng pera? Magulang nyo, tatay, nanay. Nay, may proyekto po kami. Okay, ano yung proyekto ninyo? No? Kinakailangan po ng halagang 200 pesos, nay, para doon sa proyekto. Ano ang mga bibilin mo sa 200 pesos? Ito po, yung glue, yung stick, ito, ganito, bond paper, etc. Pag nailathala mo, naipakita mo ng buo yung mga plano at yung mga kailangan mong bilhin, madaling magbigay ng pera si nanay. Ito po mga kababayan. Para ho itong, anak, ano kailangan mo? Kailangan ko ng 200 piso. No? O saan mo gagastusin yung 200 piso? May pinaplano po akong paano mo naman nasigurado na 200 piso yung kinakailangan yan? Doon pa lang hindi na makakasagot, mga bossing. Di po ba? So, ang nakikita ko dito, sa umpisa pa lang po talaga, ang iniisip nila ay yung magkamal ng pera o makakuha ng pera kahit walang proyekto. Ano? Yung tipo bang parang mauubusan. Uy, sandali lang. Mauubusan kami naman. Ito yung hilingin namin. Tapos 11 days, ubos. Yung tipo hubang, naku, matatapos na ang taon kesa ibalik natin yung iba, sabihin mo, nagastos natin, no? Kaya po, diyan nanganak sila Mary Grace Piatos, diyan po nanganak sila Jugs de Asim. Alam ko, yung iba sa inyo, alam na kung sino yung Jugs de Asim. Sino pa? Mary Grace Piatos, Jugs de Asim, yung sila Pusa, sila, lahat na po, mga kababayan, inimbento na po, makalusot lang. At ang pinakamasaklap po, iimbento na lang sila para maging maayos yung mga pangalan na inimbento nila, ginago pa, tinarantado pa. Meron pang nilagay na Tini, apelido, Gasan. Meron pang inilagay, Malu,
Malu, apelido Wang. Oh, kung ikaw kinakaltasan, mga kababayan, ng tax at masakit sa iyo kapag ka nakikita mo yung sweldo mo katapos kinsen at katapusan, ang laki nang naibabawas, tapos makikita mo yung hiniling nilang budget, ganito, ganyan. Yung mga pangalan pala na pinagbayaran daw nila, Tinigasan, Maluwang, Mary Grace Piatos, at madami pa pong iba. Mga boss chief mo, sir. Yeah. Madami pa hong iba, mga kababayan. Hindi ka ba masasaktan nun? Sakit po nun, mga bossing. Totoo lang. Masakit po iyon dahil hiling tayo ng hiling na ang bayan sana natin ay umusbong na, lumago na. Ang bayan sana natin ay yumabong na. No? Sa pamamagitan nitong mga pondo, itong mga tax natin, na kapag ka inimplementa ng maayos po, ginamit sa tamang pamamaraan, tingin ko, magna-number 1 pa ang Pilipinas po eh. Kaso hindi. Maririnig mo, 125 million, ginastos 11 days. Maririnig mo, walang resibo doon sa 75 million na pinambili ng mga gamot, etc. Oh, masakit po yun, mga kababayan. Yung tipo bang, wala. Dito ako pinanganak. Dito ako pinanganak na tax sana namin para maiangat ang Pilipinas, tapos makikita mo pa kung ano-ano yung pinagbayaran nila at inimbento pa yung mga pangalan ng pinagbayaran po nila. Nakakalungkot po.